Upang Ilonggo, Please subscribe and like. and share. Nako, magandang araw po no sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyong lahat. Nako, eto na naman guys. Pagkatapos nila hanapin si PBBM ng panahon ng bagyo, na nandito na naman ho ang ating mahal na Pangulo, nagpapakalat na naman ang mga trolls ni PBBM ngayon. Na may sakit daw umano si PBBM, mga kababayan. May sakit na naman daw ang ating mahal na Pangulo. Naku po. Ano na lang kaya no ang gagawin ni PBBM na hindi nila binabantayan ng ating mahal na Pangulo, no? Kung ano-ano na lang ang mga ibinabato nila ngayon sa ating mahal na Pangulo. Ganun na ba kayo ka-desperado na paalisin ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Grabe na ito mga kababayan, ano? Nakaraan, mayroon silang bago magsuna si PBBM ba yun? Meron silang inilagay na chopper doon sa may rooftop ng St. Luke's, mga kababayan, na malubha na daw ang sakit ni PBBM. Mga kababayan. Meron pa silang, di ba naglabas sila ng video noon? Sinabi din nila, kaya pala daw bumaba doon sa St. Luke's yung chopper ni PBBM, nagparitoke daw ng tainga. Kasi nga, di ba naglabas sila ng peking video, mga kababayan, yung gumagamit ng pinagbabawal. Di ba naglabas si Marlica ng ganong video? So ngayon na naman, papalabas na naman sila na may sakit daw umano si PBBM. Naku po mga kababayan, pinagtatawanan lang sila ni PBBM mga kababayan dahil fake news na naman. Napakalakas ng First Family mga kababayan. Malusog ang pangangatawan ng First Family. Tingnan nyo mga kababayan. Tingnan nyo dyan, no? Malusog ang pangangatawan ng First Family. At na-interview pa si PBBM, no? Noong September 2, paano magkakasakit si PBBM? Makita nga natin doon ang lakas-lakas, mga kababayan. Ito kamo, mga kababayan. Mayroon tayong latest dito. Diba naghahanap sila ng 5,500 flood control. Ito mga kababayan, nasaan ito ang 11,340 na flood control na panahon ni Pangulo Duterte? Ibig sabihin hindi ho napapakinabangan ngayon ang 11,340 flood control nung panahon ni Duterte. Yung kay PBBM lang ang napapakinabangan o kay PBBM lang ang natupad? Asa na yun yung 11,340 na flood control? Saan na yun mga kababayan napunta? Asa na? Ito mga kababayan, tingnan nyo dyan baka sasabihin nyo na naman gawa-gawa lang ito yung sinabi yan nung SUNA mga kababayan. Ayan ganun talaga kapag nagtatanga-tangahan na lang, hindi kayang tanggapin. Kapag galit ka kay PBBM, hindi mo kayang tanggapin to. Mga kababayan, ayan 11,340 noong kanyang SUNA, spread over the country with 7,782 project N. Nakita nyo yan? Mga kababayan? Sasabihin nyo, 5,500 lang. Kay PBBM lang ang hinahanap nyo. Asa na yun? Ibig sabihin, walang nangyari. Kay PBBM lang ang napapakinabangan ngayon. Mga kababayan, kasi itong mga kababayan natin na mga anti-Marcos, galit kay PBBM, alam nyo po, wala silang ibang nakikita. Kapag may bagyo sa kuna, flood control kaagad yung hinahanap nila. Hindi nila alam, mas maraming flood control ang ipinagawa ng past administrasyon. Yun nga lang, ang tanong, nagawa ba o wala? Nagawa ba o wala? O wala talaga, mga kababayan? O kay PBBM lang ngayon ang napapakinabangan? 'Di ba? Ganun lang yan hinahanap nyo yung ngayon, pero yung past na ipinagawa, hindi nyo hinahanap.
Ilang taon na ba? Ibig sabihin nasira na kaagad? Nung pinagawa, sira na kaagad? Grabe naman yun mga kababayan. Hindi pala matibay ang pagkagawa nun. No? Ha? Ang 11,340 hindi matibay. Mga kababayan, nawala kaagad, naanod kaagad ng baha. Ganun ba yon? Mga kababayan, na ang 5,500 lang ang hinahanap nyo ngayon. Aba, mga kababayan, mag-isip-isip to tayo. Ayan na, patunay mga kababayan. Asa na yon? Asa na yung 11,000 na yan? Ha, mga kababayan, ibig sabihin, wala na. Nako po. Hinahanap nyo lang kasi yung 5,500, ibig sabihin, yan lang ang napapakinabangan. Yung 11,000 na flood control ni Duterte, wala na. Ibig sabihin, magaling talaga ang presidente ngayon, mga kababayan. Kasi, ang 5,500 flood control niya, nakikita na natin, nandyan na. Ngayon, ang tanong, asa na yung 11,340 flood control na yan? Asa na napunta yan, mga kababayan? Ibig sabihin na hindi napapakinabangan ang 11,000. Ang napapakinabangan lang ngayon, ang 5,500 lang ni PBBM. Wow. Ang galing talaga ni PBBM mga kababayan, no? Ang lupit. Kaya maraming naiinggit. Maraming nagagalit. Inggit na inggit sa ginagawa ni PBBM. Tsaka alam nyo po, si PBBM, walang masamang tinapay na binabato sa idolo nyo. Kahit anong paninira ninyo, wala hong binabatong paninira din si PBBM sa inyo. Si PBBM, tuloy lang sa kanyang trabaho. Ginagawa niya ang tungkulin niya bilang presidente. Kayo, ginagawa niyo naman ang tungkulin niyo para pabagsakin ng gobyerno. Kasi nga mga kababayan, atat na sila muli makabalik sa kapangyarihan. Diba? Bakit ba ganun? Hindi natin na antayin na lang ang 2028. Mga kababayan. Antayin na lang natin 2028. Pag sila talaga ang mananalo, pag siya talaga ang pinili ng taong bayan, wala tayong magagawa diyan. Marami nang nauto na taong bayan yan, mga kababayan. 'Di ba? Ganun lang yan Kung sila na talaga, di sila. Yan ang pinili ng taong bayan Wala tayong magagawa. Kailangan natin magsakripisyo. 'Di ba? Pero ito lang masasabi ko sa inyo mga kababayan. Ang gobyerno ngayon gumagawa ng paraan para makatulong at maiahon itong bansa natin. Si PBBM, mga kababayan. Kung natatandaan natin, ang laki ng investment na pumasok na dito sa bansa natin. Tulad niyan mga kababayan, ang ekonomiya natin tumaas, no? Naging pangalawa na tayo. Malapit na nga natin mahabol ang Vietnam. Kapag nagtuloy-tuloy ito mga kababayan, baka matapos ang taong 2024 ay maaari na tayo maging number 1 sa pinakamataas na ekonomiya dito sa ASEAN mga kababayan. Baka mataasan pa natin yung Vietnam. 'Di ba? So, ito yung nakikita ni PBBM na makakatulong para sa bansa natin. Ang pagpasok ng mga mayayaman negosyante, siyempre po mga kababayan, ang number 1 na pagpasok ng mga negosyante dito sa bansa natin, may epekto kagad yan Trabaho, kikita ang Pilipinas. Kaya nga mga kababayan, meron na tayong vlog doon na nakapagbayad po ng utang ang Pilipinas. So, ayaw ho paniwalaan din ng iba yan. Kasi, gawa-gawa lang daw natin yan. Wala tayong magagawa. Basta paggalit ho kayo, hindi nyo talaga paniniwalaan yan. Pero kung kayo po ay naniniwala sa gobyerno, paniniwalaan nyo yan. Kung galit kayo at ayaw nyo kay PBBM, mahirap talaga tanggapin yan. Baka maiyak pa kayo, maluha pa kayo, ma-high blood pa kayo. Huwag nyo na lang paniwalaan, baka ano pa mangyari sa inyo. Doon na lang kayo sa mga pinaniniwalaan nyo. Ganon sila. Okay? Ganon po mga kababayan. Basta tayo dito, pakita natin kung ano ang nagagawa ng gobyerno. Dahil tayo dito mga kababayan, nakikita naman natin, meron tayong ebidensya na ipinapakita. Sila,
puro lang yan, bunganga at paninira. Gawa-gawang video para lang siraan ang administrasyon ngayon. Diba? Ganun lang yan eh. Kaya sabi nilang adik bangag si PBBM, sila nagsasabi niyan. Mga kababayan, ibig sabihin, ranas nila yan. Ang isang tao, pag nagsalita sa kapwa niya tao, ugali niya, ang binabato niya sa iba. Pag ang isang tao nagsalita ng masama sa kapwa niya, siya yung masama, mga kababayan. Ibinabato niya lang sa iba. 'Di ba? Ganun yan. Hindi nila ibabato yan kung hindi nila nararanasan yung sinasabi nila yan kay PBBM. Ganun lang yan, mga kababayan. So maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat, mga kababayan. Thank you po.